Welcome sa Hey Anime Sensei! Pagdating ng grupo ni Luciel sa Holy City ng Shurul ay balak kaagad nitong bumili ng Substance X sa Adventurers Guild ng city kaya sinamahan siya ni Bazon dahil kabado pa ang ating bida na baka siya ay mapagtripan sa bagong guild. Sa tulong ni Bazon ay hindi na sila dumaan pa sa reception at dumiretso na sa cafeteria. Dito ay tinanong ang master ng guild sa babae para ipakilala si Luciel sa kanya. Pag-alis ng babae para tawagin ang master ay binalaan ni Bazon ang binata na wag husgahan ang panlabas na kaanyuan ng waitress dahil magkasing lakas lamang umano sila ng babae. Ilang sandali lamang ay bumalik na ang babae kasama ang master ng guild kaya nagpakilala si Luciel na isa siyang healer kaya nagulat ang lahat sa kanilang narinig. May idea na rin ang master kung sino ang kanyang kaharap ngunit naging mas sigurado pa ito nang tinanong siya ni Bazon kung kilala nito ang lalaking nakatira sa Adventurers Guild sa Mer Atoni kaya alam niya na si Luciel ang apprentice ni Brod. Nauna nang lumabas si Bazon pagkatapos niyang ipakilala ang binata kaya sinabi na ni Luciel sa master ang pag-order niya ng 3 malalaking barrels ng Substance X na ikinagulat ng lahat ng nakarinig. Para makasigurado ang master ay pinainom niya ang binata ng Substance X, kung kaya niya ba talaga itong inumin kaya nagulantang ang mga adventurers sa paligid na totoo ang mga chismis na akala nilang isang urban legend lamang. Dahil sa naubos ni Luciel ang inumin kaya binigyan siya ng master ng kanyang order. Hindi na rin pinalampas pa ng guild master na tanungin kung totoo nga bang isang silver coin lamang ang singil ng binata sa paggamot sa mga tao kaya sinagot siya ng binata na ang lahat ng tao sa Adventurers Guild sa Mer Atoni ay napakabuti sa kanya kaya pag-iisipan niya ring gawin ito dito kung walang manggugulo sa kanya. Pagdating sa harap ng church headquarters ay dito na magtatapos ang pag-escort ng grupo ni Bazon sa binata kaya bago sila umalis ay pinaalam ni Bazon at kanyang mga kasamahan na masaya silang bantayan ang taong nagligtas sa kanilang buhay kaya nagpasalamat rin naman si Luciel dahil sa paghatid sa kanya rito at pagkatapos ay umalis na ang grupo. Pumasok na rin ang binata sa church headquarters at dito ay 2 babaeng receptionist ang kanyang nakita kaya nagpakilala siya rito at sinabi ang kanyang pagparito. Gumamit ng telepathic communication ang isang babae kaya ilang segundo lamang ang lumipas ay bumaba kaagad ang isang pari na nagngangalang Granhart. Pagkatapos ay sinama ni Granhart si Luciel sakay ng isang elevator na ginagamitan ng mahika kaya nalaman ni Luciel na hindi basta-basta ang seguridad sa church headquarters dahil wala nang ibang daanan pa maliban sa elevator na ginagamitan ng magic. Pagkalabas ng dalawa sa elevator ay sakto namang napadaan si Lumina kaya nang makita nito ang bida ay naalala niyang si Luciel ang dinala niya sa Healers Guild sa Mer Atoni. Hindi man matandaan ng babae ang pangalan ng binata ngunit natatandaan naman nito kung gaano kalinaw ang kanyang magical aura. Nagpasalamat na rin ang binata sa pagtulong sa kanya sa Mer Atoni at pagkatapos nito ay sinabi na lamang ni Lumina na pumunta si Luciel sa kanyang kwarto dahil gusto nitong pag-usapan ang isang bagay at umalis na rin kalaunan. Napadaan sila Luciel sa isang storage room na parang isang torture chamber papunta sa office ng pari at pagkaupo ay gusto kaagad nitong malaman mula sa binata kung bakit sinasabi sa sulat na mula sa Mer Atoni branch na nagbibigay ang binata ng treatment na nakakasira sa negosyo ng ibang healers. Nagpaliwanag naman dito si Luciel at sinabi ang problema sa mga healers na kanyang nasaksihan ng 2 taon sa Mer Atoni at pinaalam rin ang kanyang mga ginawang solusyon para hindi mag-alala ang mga taong nagpapagamot kaya dahil dito ay nasatisfy ang pari sa nalaman kaya tatalakayin niya ito sa ibang pari at obispo. Pagkatapos ay ipinaalam na ng pari na sa simbahan ng Saint Shurul Spiritual Cleansing Unit itatalaga si Luciel na may posisyon bilang deacon at exorcist ayon sa appointment letter. Mag-uumpisa na rin kaagad kinabukasan ang pag-exercise niya sa mga undead at 20 gintong barya bawat buwan ang kanyang sasahurin kaya nabigla ang binata dahil sobrang laki ng kanyang kikitain. Pagkatapos ay pumunta ang binata sa quarters ni Lumina tulad ng kanilang napag-usapan at dito ay tinanong ng babae kung ipinatawag ba si Luciel rito o transfer kaya sinagot ito ng binata na pinadalhan siya ng liham ng Pope para ilipat rito kaya ang buong akala ni Lumina ay espesyal ang binata kaya ipinaliwanag ni Luciel kung ano nga ba ang dahilan kaya siya narito. Pagkatapos maintindihan ni Lumina ang istorya ay nalaman niya ring delikado ang magiging trabaho ng binata dahil sa ilalim ng lumang guild headquarters building ay mayroong sementeryo na naka-enshrined ang mga founders na naging labyrinth makalipas ang ilang dekada. Dahil dito ay napahanga si Lumina sa pagbuo ng idea ni Luciel na maabsorb ang pagnanasa at sama ng loob ng mga nabubuhay kung magpapatuloy ang pagbuo ng mahika sa labyrinth na pagsisimula ng paglikha ng halimaw at loot gamit ang magic.
Kaya pagkatapos nito ay sinabi ni Lumina na ang trabaho ng binata ay matiyak na walang halimaw ang makatakas sa labyrinth habang kanya itong binabawasan. Nalaman rin ng bida nang tinanong niya kay Lumina na mga undead katulad ng skeletons, zombies at multo ang klase ng halimaw ang matatagpuan rito kaya nag-alala ang binata kung malalabanan niya ba ang mga halimaw. Sinabi naman kaagad ni Lumina na holy purification spells lamang ang kanyang gamitin para mabura ang mga ito ng mabilisan. Nalaman rin ni Luciel ang mga kalamangan ng kanyang trabaho nang tinanong niya ito kay Lumina at ito ay kanya lamang ang kahit anong makuha niya sa labyrinth kahit isang kayamanan. Makakabili rin ang binata ng espesyal na eksklusibong tomes na binibenta ng simbahan kung ibebenta niya ang monster drops. Nag-overthink pa ang binata kaya sinagot ni Lumina ang ikinakatakot ni Luciel na lason lamang ang mayroon sa mga zombie at wala pa siyang narinig na nagiging zombie kapag nakagat ng mga ito. Bago matapos ang pag-uusap ng dalawa ay sinabi muna ni Lumina na nakakatakot na amoy ang disadvantage ng trabaho ni Luciel ngunit wala naman itong problema sa binata na kahit dumidikit sa damit at pagtitinginan ng masama ng mga tao dahil sanay na ito sa Substance X. Kinabukasan ay pumasok na si Luciel para sa una niyang trabaho rito sa headquarters. Kasama ni Granhart si Jord na ang dating nasa posisyon ng trabaho ni Luciel para ituro sa kanya ang mga gagawin. Binigay na rin ni Granhart ang isang espesyal na damit na gawa sa holy silver thread na nakakatanggal ng miasma at ito ay ibinibigay lamang sa mga healers at knights dito sa headquarters na may hawak na rank A o mas mataas pa at nagkakahalaga ng 10 platinum coins. Pagkatapos ay gusto munang manumpa ni Granhart si Luciel bago ibigay ang card para magamit niya ang magic elevator na wala siyang dadalhin kahit sino pabalik sa headquarters kapag siya ay lumabas at pagkatapos manumpa ng binata ay lumiwanag ang card. Ayon sa pari ay hindi na magagamit ng binata ang card kung sisirain nito ang kanyang pangako at meron ring mga penalties. Pagkatapos sabihin ang mga importanteng bagay kay Luciel ay iniwan na rin ito ng pari kay Jord kaya pumunta na ang dalawa sa labyrinth. Pagpasok dito ay may nakita kaagad silang zombie kaya ipinakita ni Jord sa bagong appointed na si Luciel ang gagawin dito kaya ginamitan niya ito ng purification kaya naging isang magical stone ang zombie na dapat kolektahin ng binata at ilagay sa kanyang sisidlan. Buti na lamang at natutunan ng binata ang bagong spell na purification pagkatapos nitong umalis sa Mer-Atoni dahil kung hindi ay pag-aaralan niya ito dito mismo sa kanyang trabaho. Iniwan na rin ni Jord si Luciel pagkatapos kaya nagsimula ng maghanap ng mga zombie ang binata at nang makarating sa crossing ng labyrinth ay naisip nitong simulan ang mapping para hindi siya maligaw. Hindi na rin tumagal at pumunta na mismo sa bida ang mga zombie kaya nagcast ito ng purification na takot ngunit nagawa niya pa rin naman ang spell kahit nakas niya ito ng 3 beses ng sabay-sabay. Akala ni Luciel ay tumaas ang kanyang level dahil natalo niya ang ilang halimaw ngunit hindi man lamang ito tumaas kaya naisip niyang isang ilusyon lamang ang labyrinth o isang lugar ng pagsasanay ngunit ganun pa man ay wala naman itong kaso sa binata dahil sa napakalaking sahod at bonus na lamang sa kanya kung tumaas man ang kanyang level. Naisip rin ni Luciel na may limitasyon ang pagcast niya ng purification kaya ginamit niya ito sa kanyang espada para kaunting mana lamang ang kanyang magamit na makakatulong sa mabilis niyang pagka-recover at ganun rin ang pagbibigay sa kanya ng pagsasanay sa espada. Feeling ni Luciel ay wala nang makakapigil sa kanya dahil sa training ng kanyang master na parang nakatayo na lamang ang mga zombie para sa kanya. Na-curious rin si Luciel kaya ginamitan niya ng recovery magic ang zombie at kanyang napagtanto na tama nga ang kanyang hinala at pagkatapos nito ay dumiretso na siya sa second level at napakaraming mga zombie kaagad ang kanyang nakita. Matapos may makitang palutang-lutang ang bida at kanya itong hiniwa na naging magic stone ay nakaramdam na siya ng gutom kaya nag-lunch na muna ito dahil may baon siyang sandwich at syempre hindi mawawala ang Substance X. Habang siya ay kumakain ay napansin ni Luciel na hindi siya inaatake ng mga halimaw kahit sinabi ni Jord na attracted ang mga ito sa buhay. Dahil kaparehas ng unang level ang second level kaya inakala ng binata na hindi siya maliligaw at tumungo na kaagad sa pangatlong level kaya nakakita siya ng mga skeletons na naging sanhi para maubos ang kanyang magic sa pagcast lamang ng purification sa kanila.